voice, our choice. Ito ang naratibo na bumabalot sa eleksyon kaya't napakahalaga na bawat isa sa atin ay makibahagi. The power to choose for a country is given to every Filipino when he or she turns 18. And this should not be ignored. Bilang isang mamayang Pilipino, hindi natin pwedeng isantabi ang eleksyon. Dahil kahit sa anumang diskurso titingnan, ang mga tao sa Senado ay ang boses ng bayan at hindi pwede na korap ang boses natin. Hindi pwedeng mapunta ang ating mga batas at konstitusyon sa maling kamay. We can no longer be ignorant because the current issues of today are already a mirror to the wrong decisions that have been taken in the past. Kaya naman mahalaga na hindi lamang natin naiintindihan ang kahalagahan ng pagboto, kundi alam din natin ang tamang proseso. Upang masiguro na maayos at matagumpay ang gawin ito, narito ang mga hakbang sa proseso ng eleksyon. First, register to be a certified voter. Para maiwasan ng pandaraya, masiguro ang tamang proseso at mabigyan ng boses ang bawat mamamayan, ang unang hakbang ay ang magparehistro bilang botante. Ang mga eligible na botante ay dapat magpunta sa pinakamalapit na COMELEC office para magparehistro. Bukas ang rehistrasyon mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Maaari ring magparehistro sa mga piling malls, universities, at government offices. Second, prepare beforehand. Siguraduhin tingnan ang listahan ng mga botante para makasiguro na rehistrado ang iyong pangalan. Mahalaga rin na malaman ang iyong present para alam mo kung saan pupunta sa mismong araw ng halalan. Sa huli, kilalanin ang mga kandidato at gumawa ng desisyon na may sapat na kaalaman. Third, on the election day. Mas mabuting dumating ng maaga para makaiwas sa pila at huwag kalimutang magdala ng valid ID para sa verification. Pagdating mo sa itinakdang lugar, humingi ng tulong sa mga COMELEC officers para mag-guide ka papunta sa iyong precinct at room number. Kapag ikaw ay nakasettle na sa loob ng polling booth at nabigyan na ng balota, i-shade ang mga oval sa tabi ng pangalan ng mga kandidatong gusto mong iboto. Iwasan ang overvoting o ang pagpili ng higit sa pinapayagang bilang ng kandidato dahil mai-invalidate ang boto mo para sa posisyong iyon. Gumamit ng ballot secrecy folder para mapanatiling pribado ang iyong balota at hawakan ito ng maingat upang maiwasan ang mantsa o pinsala. Pagkatapos bumoto, pumunta sa vote counting machine at ipasok ang iyong balota. Ipoproseso ito ng makina at magpapakita ng confirmation message. Kung sakaling magka-error, ipaalam agad sa polling officer para matulungan ka. Fourth, after voting. Magpiprint ang VCM ng voting receipt na pwede mong suriin para masigurong tama ang pagkakarecord ng mga boto mo. Ang resibo ay kailangang ilagay sa itinakdang kahon. Sa huli, lalagyan ng indelible ink ang isa sa mga daliri mo ng poll officer bilang tanda na ikaw ay bumoto na. Kaya ngayong botohan, gamitin natin ang ating karapatang pantao at higayatin din ang ating mga kapwa na huwag lamang bumoto, kundi bumoto ng karapat-dapat at ng tama. Mulit-muli, ang pagbabago ay nasa inyong mga kamay, kaya't makibahagi sa paparating na election 2025.